kagaya ng ginawa sa DPWH. Dahil, halimbawa, yung 4 na bidders, yung 3, malinaw na yung presidente nitong isang kumpanya, manager naman ng isang kumpanya. Interlocking. Interlocking. Pare-pareho sila ng Isa lang. address. They're all connected. Parang They're sa all connected. fertilizer scam din, interlocking din yung mga directors yung mga incorporators at saka mga directors ng mga NGOs. Sila rin treasurer sa kabila, presidente sa kabila. So talagang may collusion, malinaw na may collusion yun. Sabi nga nung guest natin dati, di ba, parang ang problema rin kasi bukod sa ayan na nandiyan na, wala raw kasi nga, kaya paulit-ulit yung problema niyan kasi walang napaparusahan in the past. So parang daming mukhang ito na yung yun nga sa fertilizer they get funds away scam, with it. DepEd, DPWH, nagsabuatan yung mga bidders. Ang tanong bakit wala napaparusahan? Baka masyado maluwag ang batas o kailangan ho ba natin mag-file ng bill hindi ba para sapat yung batas, Senator? Yung siguradong Republic Act maparusahan. 9184, malinaw naman doon. Dinidefine yung collusive practices. Malinaw naman doon na alam ko sufficiente Pero siguro yung implementasyon Kasi wala yung ombudsman para i-depensa yung sarili nila, no? Pero ang pattern pagka medyo papunta sa palasyo yung investigasyon, parang nai-stuck sa ombudsman If you can recall yung kaso ni Nani Perez, di ba? Yung sinabi ng Sandigan, dismiss yung kaso kasi hindi siya, parang na-deny siya ng yung right to speedy trial. Kasi nagtagal sino nagpatagal? Di ba ombudsman? Okay. So, natulog sa ombudsman na matagal. natutulog. Nung pinal yung information, sabi ng ng Sandigan, dismiss yan kasi constitutional right ni dating Secretary Perez na siya'y mag-avail ng, yun nga, right to speedy trial. Yung fertilizer funds scam, nakabinbin pa rin sa ombudsman. Hanggang ngayon nakabinbin. May pangako na sa isang buwan yata. Yes, sabi ilalabas. raw, ang pinaka-late na raw ang late March or end of March, pinaka-maaga ang March 15. 2009 yan, Ngayon. This, next month na, ngayon na. 2017 Pressured na sila pa yan, kailangan na nila ilabas Yun ang hindi natin nakikita. Sabi mo nga kanina niya, no? Expose tayo na expose, parang wala nakikita. Siguro kung di tayo nag-expose, baka sa 2030 na lumabas yung resulta ng investigasyon. So, yung pressure ng media, yung pressure ng mga nag-expose, medyo may napapala rin tayo kasi maski pa paano, yung ombudsman kumikilos. Di ba? At hindi, kahit pa paano siguro naiiwasan yung garapalan, kahit na medyo garapal, nababawasan. Nababawasan. Hindi natin nakikita yun Alam nila people are watching, people are waiting, so may pressure for them to get the job done ASAP. Lalo na ngayon dahil talagang lahat, all eyes nasa ombudsman. Kaya nga sabi ko kanina, huwag kayong mapapagod ni Henry. Pagka meron na malya, dapat ilabas nyo rin, di ba? Kami rin naman, maasa rin sa inyo para masundan namin yung mga anyway, so ano ang mangyayari dito sa investigasyon na ito? Magkakaroon ng panibagong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee pagkatapos gagawa ng rekomendasyon. Okay. Tulad sa fertilizer scam, merong rekomendasyon na ginawa na kung saan ilang tao yung nire-recommenda na kasuhan ng plunder. Yung mga nakuha naming ebidensya at saka mga testigo sa aming pagdinig sa Senado, wala sa ombudsman yun Kung asahan natin ng ombudsman, hindi lang matutuklasan yung mga humarap sa amin sa Senado na nagbigay ng salaysay at nag-waive pa yung isa ng sa Bank Secrecy Act at binayaan na maibigay sa amin yung record sa bangko, yung labas at pasok ng pera. Binagyan namin sa ombudsman yon. So magagamit ng ombudsman yon. So may napapala rin yung mga investigasyon sa Senado. At meron pala akong siguro isang dahil kaya lang hindi ko pwedeng sabihin yung pangalan dito. Merong isang alam ko undersecretary na hindi pumirma sa isa sa mga proyekto diyan sa DPWH. Ang nangyari sa kanya, finloating siya. Tama. At Yun hanggang ngayon floating pa siya dahil siya yung kumi-question ng mga hindi maganda dyan sa DPWH. Ang malaking paliwanag talaga rito dapat manggaling sa Malacanang Kasi bakit yung mga empleyado ng gobyerno o dating empleyado na gusto magsalita, sila yung ginigipit at yung dapat gipitin na siya may kinalaman, sila naman yung parang pinagtatakpan. So napakalaking bagay yon, nakaka-demoralize yun sa mga gusto magsalita. Si Jun Losada, masarap ang buhay niya noon, di ba? Dati sa Forest Management Bureau ba yun? Ngayon, nasaan siya? Para siyang dagang nakatago doon sa Lasal Green Hills at gahol na gahol sa mga pangangailangan ng pamilya niya. Pero yun nga ano yung protection ng mga, halimbawa, gusto magsalita? Paano naman sila?
Ako may final akong bill yung Whistleblowers Act na kung saan mapoprotektahan yung mga whistleblowers. Okay. Hindi sila pwedeng i-discriminate kung sila government employees. Hindi pwedeng i-discriminate na i-demote o kaya hindi kakausapin. May parusa doon sa magsasagawa at may incentive. Okay. Kung sila ay makapagbigay ng informasyon that will lead to conviction and then merong pekunyari nakasama yung pakinabang yung pamahalaan, makakakuha sila ng kaukulang porsyento ng kanilang na-expose. Oh. So, malaking incentive talaga. Right. Ang problema, hindi pa nadidinig yata sa komite. Ngayon. Kawawa nga yung mga Meron din akong whistleblowers bill, natin. Henry, lahat ng government officials, from the president down to the lowest clerk, automatically waived ang kanilang rights under the Bank Secrecy Act. Oh. Pagpasok mo sa gobyerno, kasama na yun doon sa sakripisyo mo Oo na nga. anytime, pagka ikaw ay naimbestigahan, na maski anong investigating body, hindi yung whimsical, dapat nakaredy ka, hindi ka na kailangang hamunin na magpirma ng waiver. Pagpasok mo sa gobyerno pa lang, nasa isipan mo na ikaw humanda yung ano mo at pwedeng imbestigahan. So, magandang Ako wala nang deterrent yun. papasok sa gobyerno. hindi gumagalaw sa community Walang sleeping bill ang tawag. Yun ang so mahirap. yun. tatlong congresses ko na pinapile to Henry. Oh. 12th, 13th, and now 14th Congress. Wala pa. Hinihintay ko na, ngayon nasa mayorya ako, siguro pwede ko pakiusapan yung chairman ng komite na kung pwede namang idinig sa komite nga. at pagkatapos ma-discuss sa floor. Para naman Lahat Malaking kasi. bagay ito. Oo, para naman- Deterrent Lahat ito. apektado kasi. Oo. Parang takot Oo. gumalaw ngayon eh. Sana eh. Pa- Maganda ho yan. Para di ba, kung talagang wala kang tinatago. Okay, Oo. sa, Or itatago. Ito tayo. wala na po tayong oras. So magpapasalamat po tayo sa ating mga panauhin ngayon. Una-una kay Senator Pantilo Lacson at syempre kay Attorney Antonio Oliver ng EC de Luna na game ho na sumagot sa mga tanong natin. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa lahat ho na nag-text kay Oscar ng Laguna, kay Chito Heronimo ng Pasig City, kay Jay ng Bulacan, kay Rod Acosta ng QC, kay Sinta Onepis Bulacan, at sa marami pa pong iba. Di ba ho, mamaya subukan nating sabihin lahat ng mga pangalan niya. Salamat po. Susunod po para dun sa mga naghahanap ng trabaho, abangan nyo po ang ating pangalawang bahagi. Eksplosibong talakayan, tambalang walang